O mapagpalang araw kaibigan. Ito na naman po tayo sa tahanan ni si Sister Cheryl dito sa Barangay 96 Sonid, District 1, Tondo, Manila. Ano po ito? Romana Street Corner, Velasquez. Yan. Itong kanila kasi napapagitnaan ng dalawa. Kung banda ron, Lacson. Kung banda rito mas malapit. Meron pa palang isa bago Velasquez. Okay, basta dito lang po yan, ano? Gaya ng dati, tayo po ay nagbabahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos. O kung tawagin sa English naman yan, good news o good tidings. Kung ano man po ang inyong pagkaunawa dyan, bahala po kayo, ano? Basta gagamit tayo ng Biblia. Ito. Pag gumagamit tayo ng Biblia, mahirap na tayong mapaglalangan. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Kasi sa Biblia. Opo, lagi niyo pong tatandaan, ang salita ng Diyos ay nakikita, nababasa, naririnig sa pamamagitan ng kasulatan. Yan. Holy Scripture, ika nga. Kaya po holy, kasi nga, salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay banal. Kaya kung tawagin, Holy Scripture, banal na kasulatan. Okay? Kasi nga, salita ng Diyos. At ang Diyos ay banal. Tandaan nyo po yan. Dahil siya banal, kaya ang salita niya ay bumabanal. Amen! Yan. Pero bago tayo papalaot, gaya ng ating nakagawian, tayo muna po ay dudulog sa biyaya, sa luklukan ng biyaya ng Panginoon upang siyang tumulong pamatnubay upang ating maunawan at higit mabusog tayo ng ating pagkain pang Espiritu. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan mo kami ng aming paghaharal ng mabuting balita upang sa ganun po ay makinabang kaming lubos. At hindi lang kami makinabang, pinalalakas mo ang aming pananampalataya. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong bibigyan pansin yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa kanyang epistola, nang siya po ay nasa lupa, siya po ay nangangaral. Tandaan nyo, narito si Jesus hindi upang kung ano man. Ang trabaho niya, mangaral. Mangaral. Kasi po, lahat ng tao makasalanan. Kaya po siya pinadala ng Diyos upang turuhan tayo. Yan po ang purpose ng pagparito niya. Hindi po siya inutusan ng Diyos na pumunta sa mundo natin para magmarites. Inutusan niya, meron siyang gagawin. Ito sabi ni Jesus. Sa chapter 12 ng 1. Tignan niyo po, pakinggan niyong maigi ha. Kung may Biblia kayo, sumunod kayo. Chapter 12. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? 49. Sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Maliwanag po, ano? May nagsugo. Ang nagsugo, walang iba kundi ang kanyang Ama. Kaya kung ang paniwala nyo po, kayong mga ibang reliyosong tao, eto, meron talaga. Si Jesus daw siyang Ama. Ang Ama si Jesus. Aro, naloko na. Paano ngayon to? Ang sabi ni Jesus, sinugo ako. Kung siya na ang Ama,
Paano kaya salitang gagamitin ng bawa nasa langit sila kasi tagalangit ang Diyos eh. Baba ka muna! Parang ganon. Kaya yung mga ganyan paniwala po, medyo mag-ingat kayo. Delikado yan. Mag-ama sila. Merong naguhutos, may nagsusugo. Merong inuutusan, merong sinusugo. O hindi po ba dalawa yan? Kaya kung sabihin mo, si Jesus ang ama, o ang ama ay si Jesus, masyadong malabo yan. Pinalalabo nyo po ang liwanag ng Biblia. Kayong mga tinatawag nalang mga Trinitarian. At ano na po yan eh. Walang ano yan, walang base yan. Ako nang nagsasabi, ay kung Biblia lang ang ating pagbabatayan. Ito pa lang, isang talata pa lang eh, wasak na kayo eh. Kaya wala pong biblical base ang ganyang uri ng turo. Kahit gamitin nyo pa yung 1:30, ako at ang ama ay isa. Hindi pa rin papasok yun eh. Meron siya sinabing ama at meron siyang si Jesus na nga po nagsasalita eh. Ang ama at ako. Oh, edi dalawa sila. Sinabi ba ni Jesus, ang ama ay ako yan? Wala naman pong ganun salita. I and my Father are one. Saan sila one? Sa ministry, pagliligtas. Tandaan nyo po yan. Okay. Balikan natin yung sinabi ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sa 1:12:49, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sa sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. So maliwanag po, nang isunugo ng Diyos si Jesus sa lupa, kung ano ang tagubilin ng Diyos sa kanya, yun lang ang kanyang sasabihin. Hindi siya magsasalita ng kanyang sarili ha. May kanyang damdamin si Jesus, pero hindi niya gagamitin yun. Ang gagamitin niya kung ano ang utos at utos. Yun lang ang gagawin ni Jesus. Kasi po masunurin siyang anak. Hindi siya suwail na anak. Masunurin. Okay. Verse 50 na po. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos. So kita niyo, utos. Kanino utos yan? Natural sa Diyos na nagsusugo sa kanya sa hating mundo. Oh. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang conclusion, yung utos ng Diyos, ang dala, buhay na walang hanggan. Tuloy. Kaya't ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Yung sinabi ni Jesus, galing sa kanyang Ama. Hindi galing kung kani-kanino yun, kaibigan. At kapag yung sinabi ni Jesus, bawa, sa panahon natin nangangaral si Jesus, pag pinawalaan mo si Jesus, may buhay na walang hanggan ka. At sa ating panahon naman, na si Jesus nandun na sa langit, nasa kanan ng Diyos, at narinig mo ang sinabi ni Jesus, at pinaniwalahan mo, may buhay na walang hanggan ka. So, ibig sabihin, yung mga nabuhay nung panahon niya, nang siya'y nangangaral, lahat na sumampalataya sa kanya. At sa ating panahon na si Jesus nandun na sa langit, lahat ng sumampalataya sa kanya, naniwala. Lahat yun, pare-pareho lang ang bunga. Buhay na walang hanggan.
Hindi ba napakaganda po niyan? Ano? Buhay na walang hanggan. Tingnan ninyo. Ano yung buhay na walang hanggan? Dito sa Mateo 25. Basahin natin ano. Dito po sa 31. Darating ang anak ng tao bilang hari. Sino po yung anak ng tao? Pagdating sa Biblia, si Jesus po. Kaya ginagamit yung title na ito kasi nga po, pinanganak si Jesus ng isang tao rin. Sino yon? Nanganak sa kanya? Walang iba po kundi si Maria. Kaya yung ginagamit niya, anak ng tao, ay referring to Jesus. Tandaan niyo po yan. Referring to Jesus. Darating ang anak ng tao bilang hari. O, hari pa siya. Amen. Kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. May trono po pala. May trono. Kung may trono ang Diyos sa langit, may trono po si Jesus. Doon sa kanan siya. O ngayon, paano mo sasabihin ngayon, ang Ama ay si Jesus? Si Jesus ang Ama. Kung ang Diyos may trono sa langit, si Jesus may trono, pero nasa kanan siya ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang Biblia po, marami nakalagay yan. Kaya wag po kayong mag-stick lang sa isang talata. Wag niyong pangawakan yung ako ang Ama ay isa. Hindi lang naman isang talata ang Biblia. O ito po, New Testament yan. Dami na nga eh. O tignan pa nga natin yung paniwala yung ganyan o. Nang tumingala si Jesus at nanalangin siya, anong sabi niya? Sinabi niya bang, o basahin ko na lang. Sa 1:17 hono. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at kanyang winika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Ang nagsasalita si Jesus, tumingala siya. Siya tumingin, langit. Anong sabi niya? Ama! Alam naman, sandali, akyat muna ako sa langit ha. O kaya, ay sandali, bababa muna ako sa lupa. Hindi po ganyan ang Biblia. Merong Father, merong Son. Dito nagsasalita po ang Son o nagsasalita ang anak. At ang kinakausap ay ang kanyang Ama nandun sa langit. Dito lang sa Mateo 6:9, ano sabi ni Jesus sa kanyang alagad? Ganito kayong manalangin, Ama namin, nasa langit ka. O nasaan daw ang Ama? Langit. Saan tumingala si Jesus? Natural sa langit ha. Titingala ka ba? Makikita mo lupa. Makikita nyo po langit. Kaya sinabi niya, Ama! Anong tawag niya sa kanyang Ama? Ama. Aba, yun namang ibang reliyon, nilagyan ng hindi raw Ama. Ano? Jehovah. Naloko na. Sa Biblia po, yung mga Bible Concordance, Bible Dictionary, yung salitang Jehovah, ibig sabihin po niyan ay Panginoon. Kung tinatawag na Panginoon ng Diyos, tinatawag din pong Panginoon si Jesus. Ang problema sa inyo, in-specific ninyo eh. Ang pangalan daw ng Ama ay Jehovah. Sabi nga niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit. Sinabi ba ni Jesus, Amang Jehovah?
Kahit naman dito sa 17:1, sinabi ba niya, Amang Jehova? Wala naman po eh. Basta nakalagay, Ama, God the Father. Oh. Diyan pa lang meron na kayong problema ang dala-dala eh. Kayong mga ganyan ang paniwala. Oh. Sino po yan? Hindi sila bumoboto, bawal sa kanilang bumoto. Nasa batas nila yan, hindi sila sumasali sa politika. Tandaan nyo po yan, ang Biblia po specific. Ano? Kaya natin ini-elaborate yan. So, dalawa na, kayong mga ones. Hindi po si Jesus ang Ama. Wala pong mababasang sinabi ni Jesus, ako yung Ama. Kahit gamitin nyo pa yung 1 Jes 30. Basahin nga natin. 1 Jes 30. Oh. Ako naman lahat naman binibigay ko eh. Oh. Ako at ang Ama ay isa. Hindi sinabi ni Jesus, ako at ang Ama isa. Ang nakalagay, iisa. Oh, tingnan natin sa 28-29. Para lang maliwanagan kayong gusto. Hindi tayo nangungurap ng Biblia. Nagbabasa tayo. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila mahagaw sa akin ninuman. 29. Ang aking Ama. Aking Ama. Paano mo ngayon sasabihin kung si Jesus ng Ama? Dinaloko na. Oh. Ang aking Ama, referring to God the Father, who is in heaven, na nagbigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila mahagaw ni naman sa aking Ama. 30. Ako at ang Ama ay isa. O, kita niyo? Hindi sinabi niya, ako at ang Ama isa. Ako at ang Ama ay iisa. Saan? Yung pinag-uusapan po rito, yung mga tupa na binigyan ng buhay na walang hanggan, na binigay ng Diyos kay Jesus. Oh. Bakit tupa? 1 Jes 11. Ako ang mabuting pastol, inihalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya ang isyu rito, tupa, masunurin. Oh, tuloy natin. 14-15. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama. Kita nyo, nakikilala ako ng Ama. Meron siya sinasabing kumikilala sa kanya. Sino yon? Ang sarili niya ba? Hindi. Ang Ama kanya. Oh, ako ang mabuting pastor. Kung paano nakikilala ako ng Ama, siya'y kilala ko. Ang Diyos Ama, kilala si Jesus. Si Jesus kilala ang Diyos Ama. Paano ko sasabihin mo ngayon na ay si Jesus siya rin ang Diyos? Ang Diyos siya rin si Jesus. At naloko na. Oh. Huwag nyo pong i-sure ka. Kaya kayong mga naturuan ng mga ganyang klaseng turo, magbasa kasi kayo ng Biblia. Magbasa kayo. Kapag meron kayo nabasa, sinabi ni Jesus, ako ang Ama, o ako si Ama, sige po, i-post nyo. Baka sakali. Tignan natin. Nakailang basa na ako ha. Ako ang mabuting pastor. Kung paano nakikilala ko ng Ama, siya'y nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa. At ako'y kanamay nakikilala nila.
at tinihalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. So, ako at ang may iisa. Saan? Pangangalaga ng tupa, kaibigan. Yung tupa binigay ng Diyos kay Jesus. Kaya sabi niya, hindi mahagaw sa kamay ng aking ama. Huwag niyo pong palabuhin ang Biblia. Habang pinapalabo ninyo ang Biblia, lalong lumalabo ang pag-asa ninyo sa buhay na walang hanggan. Yung sabi ni Jesus, yung paniwalaan nyo, yung inuutos sa akin, yun ang aking sasabihin, at yun ang magbubunga ng buhay na walang hanggan. Huwag kayong gumawa ng inyong sarili, kaibigan. Ang hindi po kailangan nag-aral ka. Yung iba nag-aral pa sa mga iba't ibang eskwelahan ng Biblia, theologian school, kung ano pa. Keso magaling daw ako sa ganito, sa ganyan. Hindi po. Maniwala ka lang kay Jesus. Kahit hindi ka nag-aral, kaibigan. Sapat na yun. Kahit walang degree dyan. Yung mga halagad nga, hindi nag-aral, pero kita nyo po. Tapos, didibatiin ninyo mga sulat nila. Para kayong lumulusob sa gera na wala kayong bala. Meron kayong baril, wala naman kayong bala. Hindi nagpapatiwakal kayo. Tandaan nyo po, may impyerno. Kapag nagkamali po tayo ng pananampalataya kay Jesus, o nagkamali tayo ng paniniwala kay Jesus, yang impyerno, yan ang pupuntahan. Pero kung biblical ang paniwala mo kay Jesus, si Jesus ay Jesus, ang Ama ay Ama. God the Father. Father. Tandaan nyo po yan. Wag po kayong, sabi ko nga po, magbasa lang po kayo. Bago kayo magbasa, hingin nyo po ang tulong ng Diyos na paunawahan kayo. Ganun po ang nagbabasa ng Biblia. Kaya kung minsan, hindi po maintindihan kasi nga walang guidance ng Holy Spirit. Bira lang ng bira. Kaya pumapalpak, sumasabit eh. Po, marami akong nakikita ganyan sa mga social media. Kaya kung minsan natatawa na lang ako sa kanila eh. Hindi po ganon. Sa lang ang kailangan. Ano sabi ni Jesus? Paniwalaan mo siya. Yung salita niya, hindi kanya. Galing sa Ama. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Sa oras pong ito, na ikaw at si Jesus, ang iyong anak, ay magkaiba. Father and Son, ang relation niyo po. Salamat po. Nawa yung mga nakikinig ng video ito, pag hindi pa ayon sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos. Sapagkat ikaw lang ang pwedeng magpabago. Kami wala kaming karapatan magbago. Magpabago ng ibang tao. Tao lang kami. Mahina. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Like, share, and share. God bless us all. Inyo po kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl. Sister Cheryl, kaway-kaway lang. Ayan po, kasama ko po siya. At andito po sa likod naman yung brother niya. Nagluluto po. Ayun, no. Brother, kaway-kaway. Ayan. Okay, hanggang dito na lamang po. God bless us all. Bye-bye.